bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nung pagdideklara ni Sara ng maaga na tatakbo sa 2028, naging maganda rin sa parte ng administrasyon. Sa parte ng administrasyon ng oposisyon. Bakit? Maaga pa. Nakikita na ng administrasyon at ng oposisyon na dapat mag-usap, dapat pag-isipan na talaga kung paano magkakaisa. Maganda yan. Kasi ngayon, halimbawa, bukas magkikita si Leni at saka si PBBM. Hindi maiiwasan na maraming mga tao ang nagsasabing dapat mag-usap na si Leni at saka si PBBM tungkol sa eleksyon ng 2025. Magsasama pwersa ba? Magsasanib pwersa? O yun. Kaya bakit nakikita kaagad yan na kailangan ng mag-usap ang kampo ng administrasyon at ng Pinklawan ni Leni Robredo? Ay dahil nagdeklara na si Sara eh. Kailangan na talaga ring pag-usapan ng ng ano ba talagang plano? Mag-field ba sila PBBM ng sarili nilang kandidato? May sariling kandidato ang administrasyon, may sariling kandidato ang oposisyon. Lahat naman nagsasabi, napanood ko yung interview kay Junvic Rimulya, kumbinsido siya, dapat isa lang. Dapat, sabi ni Junvic Rimulya, sa interview sa kanya, ang sabi ni Junvic Rimulya, dapat dalawa lang. Para ang lalabas, ang labanan, good versus evil. Corrupt versus clean government. Parang ganun yung Kaya yung mga kabunyog mga kababayan, ang maganda dito, kahit ang kampo ng administrasyon, ibig sabihin sila Junvic Rimulya. Kahit siguro sila PBBM, Gibo Chodoro, sila Vince Dizon, yung mga leader ng administrasyon, kahit sila alam nila na hindi pwedeng three-cornered fight. Hindi pwedeng three-cornered fight. Kung gustong matalo si Sara, dapat talaga dalawahan lang na laban. So ngayon, nare-realize yung pangangailangan na yan dahil nagdeklara na si Sara. Nagdeklara na si Sara. Dapat mag-usap na rin. Ano ba talaga? Mga kabunyog mga kababayan, hindi pwedeng, sabi nga ni Junvic Rimulya, dapat 2 poles lang. Dalawang panig lang ang maglaban. Kaya, ngayon, pag sinabi mong dalawang panig, di dapat, hindi pwede na magpapakandidato ang administrasyon, Marcos, magpapakandidato rin ang kampo ni Leni o ni Larissa. Di dalawa na yan, tapos laban kay Duterte. 3 na yan, hindi. Nagkakasundo naman na dalawa lang. Dapat dalawa lang ang laban. Ngayon mga kabunyog mga kababayan, ang maganda ngayon dahil nagdeklara na si Sara, ay napapaaga na rin yung mga pag-uusap. Tulad ngayon, magkikita si PBBM sa si Leni, hindi maiiwasan yan na pag-uusapan na nila yan. Anong magkikita sila, alangan namang hindi nila pag-usapan ng politika. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, kung tinanong na mag-uusap ba tungkol sa politika si Leni at si PBBM, ang sabi ni Yussi Claire Castro, abangan. Kahit si Erwin Tulfo, identified yan sa administration. Sila Erwin Tulfo, administration yan. Pero nung in-interview si Erwin Tulfo, tinanong siya, anong sabi ni Erwin Tulfo? Baka mas maganda, Leni Robredo. Leni Robredo sa mga liberal, yung mga grupo ng liberal, sila na ang manguna sa 2028. Kita nyo, kahit administrasyon yan, sila Tulfo, admin yan, Marcos yan eh. Pero sabi ni Erwin Tulfo, pagdating sa 2028, hindi siya interesado. Hindi siya tatakbo. Mas maganda pa, ibigay na yan sa mga liberal at sa kampo nila Leni Robredo. So, ibig sabihin, kahit ang kampo ng Marcos, ibig sabihin, at least sila Erwin Tulfo, kinikilala nila na wala silang mabigat na kandidato eh. Walang mabigat na kandidato ang admin. Kaya mas nakikita pa nila, baka mas maganda pa, galing sa oposisyon, sa liberal, o sa Pinklawan, sa kakamping, ang tumakbo. So, posible, susuportahan na lang nila. Kasi bakit naman babanggitin ni Erwin Tulfo si Leni Robredo, Risa, Pam Aquino, kung hindi sa kanila bukasyon? So, ibig sabihin, ang administrasyon ay naghahayag ngayon na bukas sila. Si Junvic Rimulya, ganun din ang sinasabi. Interesado siyang tumakbo, sabi ni Junvic. Pero dapat ang laban, dalawa lang. Dalawa lang.
So, ibig sabihin mga kabunyog, mga kababayan, kahit sa part ng administrasyon, nare-realize nila yan. Kahit naman sa part ng oposisyon, nare-realize din. Kaya lang, alam nyo, sino ngayon ang nagkakalat ng propaganda na hindi dapat magsanib ang Pinklawan at saka yung administrasyon? Ang nagkakalat ng ganyan ay DDS. Sabi ng DDS, kain suka pala ang mangyayari. Kain suka. Ibig sabihin ng kain suka, binibira daw ng mga kakampings or Pinklawan si Marcos noon, tapos magsasanib. Ganon din naman ang Marcos. Yung mga pro-BBM daw noon, kalaban ni Leni Robredo, tapos ngayon magsasanib, kain suka. Alam nyo kung sino ang nagkakalat ng kain suka na yan? DDS. Bakit nagkakalat ng ganon ang mga DDS ngayon? Kain suka daw. Kasi ayaw nilang magkaisa ang administrasyon at saka ang oposisyon, kasi unique yan. Sabi nga, saan ka nakakita na ang administrasyon at oposisyon ay magsasanib? Diba? Kailan ka nakakita ng ganyan na ang administrasyon at oposisyon ay magsasanib pwersa? Ngayon lang yatang 2028 yan eh. Bakit magsasanib ang oposisyon at administrasyon kung sakali? Dahil napakasama ng kalaban. Ha? Napakasama ng kalaban. Diba? Diba? Sa sobrang sama ng kalaban, sa sobrang sama, magsasanib pwersa ang administrasyon at oposisyon. Mga kabunyog, mga kababayan, naiiba yan. Ngayon, alam ng mga DDS, pag nagsanib pwersa, ang pwersa ni PBBM at ang pwersa ng kakampings o ng Pinklawan, wala na, finish na yan. Diba? Ilan ang nakuhang boto ni Leni Robredo? 15 million. Ilan kay Marcos? 31 million. Di sasabihin nila, sasabihin ng mga DDS, yung 31 million na yan ni PBBM, kasama naman dyan yung mga Duterte. Sige, sa inyo na ang kalahati. Diba? Diba? Ganito lang, simple lang. Ilan ang nakuha ni Leni? 15 million si Leni. Ilan ang nakuha ni Marcos? 31. Sabi ng mga Duterte, DDS, ang 31 million na yan. Marami dyan, DDS. Sige na, sa inyo na yung kalahati ng 31 million ni PBBM. So ilan ang natira kay PBBM na yung kanyang supporters talaga? 15 million. I-add mo yung supporters ni PBBM na 15 million at saka yung 15 million ni Leni. Ilan yan? Di 30 million. Paano matatalo ni Sara yan? Diba? Actually, gustong matalo natin si Sara. Ano lang ang paraan para matalo si Sara? Lahat ng laban kay Sara magsanib na. Diba? Yang mga nananawagan na yan ng Sara Duterte parang nakakasigurado na sila. Paano kayo magkakasigurado na mananalo si Sara sa 2028? Simple lang. Ilan ang boto ni Leni? 15. Ilan ang boto ni Marcos? 31. Sasabihin ninyo may Duterte dun sa 31. Sa inyo na yung kalahati ng 31. Ilan ang kalahati ng 31? Di 15,500,000. I-add natin yung 15,500,000 kay Leni Robredo na 15. Di 30 million na. Panalo na. Saan kukuha si Sara? Diba? Hindi. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kawan, kailangan lang talaga magsanib pwersa ang lahat ng anti-Sara. Magsama-sama na lahat ng anti-Sara. Diba? Diba? Salamat kay Sara dahil nagdeklara na siya ng maaga. Di maaga na rin ngayon, pinag-uusapan na yung pagsasanib pwersa. Diba? Ang pagsasanib pwersa na yan, medyo talaga napaka-unusual. Medyo napaka-unusual, mahirap isipin na magsasanib ang Quino, Robredo, Bert at saka Marcos. Pero si Trillanes, iba talaga ang pinupropose. Sabi ni Trillanes, dapat magbuo talaga ng alyansa. Yung kasing isang sinasabi, kung hindi man makabuo ng alyansa, may understanding, may unawaan na ang common enemy ay Sara. Anyway, anuman yan, anuman ang mangyari, ang importante magtulungan, magsama-sama na matalo si Sara Duterte. Sabi nga ni Congressman Benny Abante, tandaan ninyo, hindi na dapat makabalik ang Duterte. Tinuldukan na natin ang Duterte noong 2022. Kumbaga, tapos na si Digong. Nakakulong na nga sa ICC. Ngayon, Marcos, 2022 to 28. Sa 28, huwag nyo nang ibalik ang Duterte. Ang daming ginawa yan sa bansa natin. Ang daming napatay. Ang daming pinatay. Nagkagulo-gulo ang bansa natin. Napunta tayo sa China. Naging bastos ang mga tao. Wala na yung mga values. Imagine yung sabihin ng mga tao, okay lang yan pumatay. Ubusin pa yung mga adik na yan. Tama ba yun? Kristiyano tayo tapos ganun ang nagiging kaisipan. So mga kabunyog, mga kababayan, tama yung sabi ni Congressman Benny Abante. Tinuldukan na natin ang Duterte. Natapos na siya ng 22. Ang 22 to 2028, Marcos. Yung 2028, iba naman. Iba naman. Diba? Yan yung dapat. Ibabalik mo yung Duterte. Gulo na naman ang bansa natin. Tinuldukan na natin yan. Diba? Kaya tama yung sinabi ni dapat lahat ng pwersang anti-Duterte magsanib. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog.
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog